So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, iPhone 12 versus the Samsung Galaxy S22 Plus. Ano kaya magandang i-purchase ngayon 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Ayan, welcome ulit sa bagong phone comparison, and for today's video, iPhone versus Android na naman. So, syempre, ang i-compare natin is the Samsung Galaxy S22 Plus versus the iPhone 12. iPhone 12 naman. Okay din sila i-compare. Bakit? Dahil yung pinakamataas na storage ng iPhone 12 ay medyo malapit sa base model din ng S22 Plus. Okay. Unang-una, saan ba tayo bibili muna ng mga units na mga legit, mga J-Vlog? Samsung, iPhone, Apple Watch, iPads, MacBooks, at marami pang iba. Wala nang iba kundi sa ating mga binablog nating shop sa Green Hills. Unang-una kay Diwata, kay Mayet, ZMB Gadgets. Pangalawa kay Ivana, Ate Annette, ZMB Cellphone and Accessories, and of course, Ate Malin, Malin Gadget Shop. At yung mga links ng kanilang Facebook pages nasa description box. I-PM nyo na lang sila kung interested kayo mag-purchase ng S22 Plus and the iPhone 12. At available yan sa kanilang shop sa murang halaga lang. And of course, 100% legit. Okay. Pag-usapan naman natin ang presyo ng S22 Plus and the iPhone 12 ngayon sa Green Hills or yung kanilang market value today. Okay, first is the iPhone 12. iPhone 12 64, makakuha ka niyang for as low as 15,500, 128, 18,500, and 256 sa 21,000. So, ganon yung range. Sabihin na natin ng iPhone 12, 15,500 to 21,000 pesos for the 64, 128, and 256. S22 Plus, in the other hand, 128, I think makakabili kayo niyan ng 19 to 20,000 pesos, mga ganyang range. And 256 is 21 to 23,000, mga ganyan yung range niya. So kung mapapansin nyo nga, yung 128 ng iPhone 12 and 256, hindi nagkakalayo sa 128 and 256 din ng S22 Plus. Pero di hamak na mas mahal ng konti lang ang S22 Plus sa iPhone 12, mga ka-J-Vlog. Yun ang malupit nga dyan. Ang iPhone 12 ay 4 years nang nilabas, pero almost same price pa rin sa S22 Plus na lumabas lang ng year 2022. So, iPhone 12 is year 2020, S22 Plus is year 2022. So, 2 years ang kanilang gap. Pero when it comes sa market value, kung makikita nyo, hindi sila nagkakalayo ng presyo. At, ang malupit doon, mas mura pa ang iPhone 12 nung lumabas sa Philippines compare sa S22 Plus. Ang iPhone 12 ay nasa ano lang yan, nung lumabas sa Philippines, sa 50,000 plus, 50 to 50,000, 50 to 55,000, gano'n, 50 to 60. S22 Plus is sa ano yan, 60,000 din eh. So, gano'n yung kanilang presyo, di ba? Mas mababa lang ng konti yung iPhone 12 compare sa S22 Plus nung lumabas sa market. And, kung compare mo sa year, ang iPhone 12, ang kabatch niya is the S20 and S20 Plus na ang market value na lang is nasa 10,000 pesos below. So yan po talaga yung nagpapatunay na mas matagal po mag-depreciate ang mga iOS compare sa Android. S22 Plus, ang kabatch ng S22 Plus is the iPhone 14 series kasi year 2022 yan lumabas. Ang iPhone 14 Pro and yung iPhone 14 na base model ay makakuha pa kanya ng 28,000 pesos sa Green Hills. So, mas mahal pa. Di hamak sa S22 Plus. And I think, ang ka-level or ka-batch ng S22 Plus is the iPhone 14 Pro. Kasi 14 Pro Max and S22 Ultra, yan yung magka-level. 14 Pro and 14 Pro and S22 Plus ang magka-level. So, guess what? Ang value pa ng 14 Pro ay nasa 40,000 plus pa. So, ganun kalayo yung gap nila when it comes sa depreciation value. So, for value of money, kung bebenta nyo siya in the long run, mas mabebenta nyo pa ng mahal ang iOS compare sa Android. So, kung yan din ang tinitingnan nyo na aspect, mas better option ng iPhone, mga J-Vlog. Pero, hindi karamihan ganyan ang aspect. Kaya, syempre, dito tayo ngayon sa mga advantages nila. Advantages, dito tayo ngayon magtatakel, unang-una sa display.
Hands down, clear winner when it comes to display, I'll go for the S22 Plus. Dynamic AMOLED 2X display, 120Hz refresh rate, bigger display, and punch hole. Compare sa iPhone 12 notch, yes, ito rin yung unang base model ng iPhone na naka XDR OLED na. So, OLED display is good. 60Hz standard refresh rate for me is, ano na yan, medyo hindi ganun kaganda. So, yun nga, display, I'll go for the S22 Plus. Mas okay siya mga J-Vlog. To be honest, pag i-compare mo side by side, makikita niya talaga yung kanilang difference. Sobrang layo sa display. Even though OLED si iPhone 12, pero iba talagang level ng ng display ng Samsung. Real talk 'yan. Kahit nga the S10 Plus, S10, S10 5G, Note 9, ayan, napakaganda pa rin ang display ngayon, mga J-Vlog. Siyempre, alam niyo naman na si Samsung ang main na gumagawa ng mga AMOLED panels, kaya asahan nyo na maganda talaga ang mga display na mapoprovide nila sa kanilang mga smartphones. Next is the battery. Ayan na, clear winner din. When it comes to battery, is the S22 Plus. Mas malaki, 4,000 plus compare sa iPhone 12. Ano niya rin ka-level niya rin yung 12 Pro 2.9 battery. O, di ba? Expect nyo na rin yan, even sa aking review, na mabilis talaga malobat ang iPhone 12. Expect nyo na yan, 2.9 lang ang battery niyan. Compare dito sa S22 Plus, 4,000 plus mAh. So, okay na okay. Next, sa camera. Camera features ng camera, di hamak din na mas maganda yung mapoprovide ng S22 Plus. Even though the iPhone 12 is 4K video res, yes, pareho maganda naman ang photo quality sa mapoproduce sila, pero mas maganda color accuracy ng S22 Plus. iPhone 12, I'll go for the video camera talaga. Yan talaga lalaban ko sa iPhone. Video camera, I'll go for the iPhone 12. Pero S22 Plus, 8K video recording support. Tulad na sinasabi ko sa previous video ko, 8K video recording is hindi naman ganun ginagamit yan dito. Next is the overall design and form factor. Kung mahilig kayo sa smartphone nga mas bigger, S22 Plus is good to go. iPhone 12, mas okay yung kanyang form factor din. Box type, mas okay for me box type. Although pareho silang build, aluminum frame. Pero for me, I'll go for the frame or the overall form factor ng iPhone 12. Mas okay siya box type, mas very comfortable siyang hawakan at mas madali siyang hawakan. Mas madali siyang hawakan, to be honest. So, when it comes sa design, iPhone 12 for me, kasi kahit na very minimalist ang design ng iPhone, pag ginamit yan, kahit nga camera module niyan, pag nakakita yan ng isang nakakuha yung attention ng consumers, real talk yan. So yon, design for me sa iPhone 12. When it comes sa chipset, ayan na. Apple A14 versus this Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. So, yes, malayo agwat nila, 2 years gap. Pero, naglaro na ako dito sa dalawang smartphone na to. Parehong malupit pa rin ang chipset. Even the Apple A14 Bionic chip, malakas pa rin. Pero Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, halimaw pa rin na hanggang ngayon 2024, mga J-Vlog. So when it comes sa performance sa gaming, kahit dalawang smartphone na to, ay napakaganda mga J-Vlog. Very solid. Pero when it comes to overall gaming experience, gaming specifications, clear winner is the Samsung Galaxy S22 Plus. Bakit? Unang-una, magandang display, malaki. Pangalawa, battery, mas makunat, mas mabilis ang charging capacity, mas mabilis ang charging rate niya. Pero when it comes sa speakers, alin man sa dalawang smartphone na to, okay naman ang speakers. Pero kasi sa Samsung, may konting feature, which is the Dolby Atmos. So ito yung side-by-side comparison ng S22 Plus and iPhone 12. So yan, kung makikita nyo naman, when it comes sa screen, syempre mas malaki di hamak yung screen size ng S22 Plus. So ayan, sa likod is parehong matte glass yung S22 Plus, glossy glass yung iPhone 12, triple rear camera sa S22 Plus, dual rear camera system sa iPhone 12. So ito yung flash nila, so mas malaki yung flash ng iPhone 12. When it comes sa frame, pareho lang naman na aluminum body. Sa right side, nandito ang kanilang power button and yung volume rocker. Sa taas naman sa S22 Plus, nandito yung microphone. Nandito yung microphone ng iPhone 12. Sa left side is nandito yung ring and silent toggle and yung volume rocker and yung SIM tray. Sa baba naman is nandito yung SIM tray ng S22 Plus, Type-C, and of course a speaker grills, lightning port dito sa iPhone 12. So when it comes sa display, ayan,
Sa display, siyempre D-Hamak na mas magandang display ng S22 Plus for me mga J-Vlog. Ayan. Mas malaki rin yung ano niya, display niya. Camera, tingnan natin yung camera app nitong mga smartphone na to. So sa camera, syempre may ultra wide camera. Ito lang ultra wide to. Ito lang ultra wide to. Ayun. So sa ultra wide camera, 0.5 dito sa iPhone 12. Mas wider sa iPhone 12 compare sa S22 Plus. Meron tayong zoom hanggang 5 times zoom. Sa S22 Plus is hanggang 30 times. So, mas maganda zooming sa S22 Plus compare sa iPhone 12. When it comes sa video hanggang 8K ang S22 Plus. Napakalupit. Sa iPhone 12 is hanggang 4K video recording up to 60 FPS. So, ayan. Video, photo, portrait. Pareho may portrait pero for me, mas maganda ang portrait mode ng iPhone 12. Check natin, mag-take tayo ng photo. Ayan. Try natin. So, yan yung photo. Check natin. So, when it comes sa photo quality, mas vibrant talaga yung mapoproduce ng S22 Plus mga J-Vlog. Sa iPhone 12, very natural yung color niya. So, ito yung itsura. Ito yung talagang kulay na itong subject. So, dito medyo parang naka-beautify siya na mas vibrant naman D-Hamak. So yun mga J-Vlog, hopefully nakatulong itong phone comparison natin ngayong 2024, lalo na magbe-bare months. Panigurado, ayan na, marami nakakantang Christmas song ngayon. Maririnig nyo na yun sa mall. At marami na rin magde-decide niyan bumili ng smartphone. Kaya iniipon ko na lahat ng aking review para may guide kayo kung bibili kayong bare months or December. At least meron kayong mga guide in buying smartphone, lalo na sa inyong hard-earned money. Kaya ako, nagpo-provide po ako ng mga shop na kung saan din galing ang aking mga review units. Kumbaga, doon din ako nagpe-purchase, nire-review ko, para makita nyo yung mga unit na mismong galing sa shop na yon ay maganda at legit mga J-Vlog. So, yon yung mga shop na yan, unang-una, CMB Gadgets, ZMB Cellphone and Accessories, and Malin Gadget Shop. Again, yung mga shop nila ay nasa description box yung link. Ay nasa description box yung mga link nila. I-click nyo na yan. Mag-PM na kayo alin man sa shop na yan. Sabihin nyo lang na panood nyo sa vlog. Automatic yan mga J-Vlog. 500 pesos cash discount ay bibigay sa inyo.